Kailan ka huling huminto at nagtanong, paano kung ang lahat ng tinatawag nilang pag-ibig ay takot lang na mapag-isa? Paano kung ang pangangailangang magkaroon ng kapartner ay isa lang palang pagkukubli para hindi harapin ang kahungkagan sa loob mo? At paano kung ang tinatawag mong relasyon ay isa lang palang paraan para tumakbo palayo sa sarili mo? Walang mas malapit sa katotohanan kundi ang hindi komportableng pakiramdam natin sa pag-iisa. Itinuro ng mga Stoic na isipin mong nasa banig ka na ng kamatayan, tahimik ang silid, mabigat ang hangin, dinadaganan ka ng bigat ng buhay mo at tanungin ang sarili, nabuhay ka ba para sa sarili mong buhay o nabuhay ka lang sa anino ng buhay ng iba? Binalaan din tayo ng mga Stoic na huwag isuko ang ating kalayaang panloob. Ang mga kadenang kusang tinatanggap ang pinakamahirap kalasin. Binibihisan natin ang mga kadenang yan ng romansa, ng pagsasama, ng ilusyon ng pagiging buo. Pero sa kaibuturan, may nagliliyab. May bumubulong na para ka sa higit pa. Kung naramdaman mo na yung bulong na yan, kung naramdaman mong may katotohanang nakatago sa ilalim ng mga relasyon mo, alam mo nang para sa'yo ang usapang ito. At kung hinahanap mo ang tapang na harapin ang sarili ng walang maskara para bumuo ng buhay na nakaugat sa sarili mong lakas at soberanya, mag-subscribe ka para sa bersyon mo na tumatangging talikuran ang sariling kaluluwa. Karamihan ng tao ay hindi umiibig dahil buo na sila. Umiibig sila dahil takot sila sa katahimikang darating kapag tumigil na ang ingay. Yung katahimikang pipilit sa iyong pakinggan ang sarili mong isip, harapin ang mga tanong na iniiwasan mo ng ilang taon. May bakanteng espasyo sa buhay nila, espasyong malawak, umaalingaw-ngaw, hilaw, kaya pinupuno nila ito ng ibang tao. Hindi palaging dahil gusto talaga nila yung tao, kundi dahil mas madali yun kaysa harapin ang sarili. Bihira nating pag-usapan kung gaano kadalas na ang tinatawag nating pag-ibig ay magandang bihis lang ng pag-iwas. Mas madaling malunod sa kwento, emosyon at pangangailangan ng iba kaysa harapin ang sarili. Sabi ni Carl Jung, ang kalungkutan ay hindi nagmumula sa kawalan ng tao sa paligid mo, kundi sa kawalan ng kakayahang ipahayag ang mga bagay na mahalaga sa iyo. At para sa marami, ang relasyon ay hindi tulay sa tunay na koneksyon. Panangga ito sa kalungkutan, paraan para magpanggap na nauunawaan ka kahit hindi mo pa nauunawaan ang sarili mo. Ang problema, kapag ang pag-ibig ay nakaugat sa takot, nagiging marupok ito. Bawat hindi pagkakaunawaan, banta. Bawat sandali ng distansya, bitak sa salamin. Ang relasyon tuloy ang nagdadala ng imposibleng bigat. Hindi lang ng dalawang buhay, kundi ng mga hindi pa nalulutas na bahagi ng bawat isa. At kapag lumitaw na ang mga bitak, dumarating ang taranta. Kumakapit ng mas mahigpit ang tao, isinusuko ang sariling mga pinahahalagahan, tinatahimik ang mga kagustuhan, binabaluktot ang sarili para lang hindi umalis ang isa. Hindi na pag-ibig yon, survival tactic na yon, para hindi maiwang mag-isa kasama ang katahimikang tinatakbuhan. Sa pag-ibig, madalas kabaligtaran ang nangyayari. Naghahanap tayo ng balidasyon, pagtanggap, pag-apruba, at sa proseso, ipinagpapalit natin ang hilaw na katapatan na siya sanang magpapalago sa atin. Kaya ang daming nawawala sa sarili sa loob ng relasyon nang hindi namamalayan. Banayad ang proseso, halos di makita sa simula. Nagkokompromiso ka sa maliliit na bagay, saan kakain, anong papanoorin, paano gagastusin ang weekend, parang wala lang, parang partnership, pero lumalaki ang mga kompromiso. Itinatago mo ang ilang bahagi ng sarili mo dahil alam mong di nila maiintindihan. Itinigil mo ang ilang pangarap dahil nagdudulot ng tensyon. Inia-adjust mo ang personalidad mo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil natatakot kang baka mawala ang relasyon kapag buo kang nagpakita. Sa paglipas ng panahon, yung dating ikaw, hindi mo na makilala. Paalala ni Marcus Aurelius, hindi ang kamatayan ang dapat katakutan ng tao, kundi ang hindi man lang magsimulang mabuhay. At yun ang tahimik na trahedya, ang daming tao ang humihinto ng tunay na mabuhay, sa sandaling matakot silang mawalan ng iba. Kapag ang pundasyon ng pag-ibig ay takot, inilalayo ka nito sa mismong dapat ibigay ng pag-ibig, kalayaan. Ang malusog na pag-ibig dapat nagpapataas sa iyo, hindi nagpapaliit. Dapat pinatitibay nito ang pagiging ikaw, hindi binubura. Pero kapag takot ang may kontrol, nagiging kontrata ang pag-ibig na puno ng hindi binibigkas na kondisyon. Huwag kang sumobra, huwag kang magbago agad, huwag mong guluhin ang balanse. Kahit na ang balanseng yun ay tahimik ka ng sinasakal. Kinukumbinsi ng mga tao ang sarili nila na normal yan. Na yan ang presyo ng pakikipagrelasyon. Pero hindi nila napapansin na mas mataas pala ang presyong yan kaysa akala nila. Binabayaran nila gamit ang pagiging totoo, ang pagkamalikhain, ang paglago. At lahat ng yon, ipinagpapalit sa ginhawa ng hindi pagharap sa sarili. Ang kabalintunaan, yung katahimikang tinatakbuhan mo, hindi mo kaaway. Guro mo yon.
Sa pag-iisa, humuhupa ang ingay at maririnig mo na ulit ang tunay mong boses. Sa simula, hindi komportable. Maririnig mo ang pagdududa, takot, pagsisisi. Pero kung mananatili ka roon ng sapat na tagal, maririnig mo rin ang mga pinahahalagahan mo, ang tawag sa'yo, ang katotohanan mo. Sabi ni Jung, ang pribilehiyo ng isang buhay ay ang maging kung sino ka talaga. Hindi mo yun magagawa kung palagi kang nalulunod sa presensya ng iba. Kung ang bawat iniisip mo ay hinuhubog para mapanatili ang kapayapaan kaysa hanapin ang sarili mong sentro. Ang takot sa likod ng pag-ibig ay bihirang tungkol sa pagkawala ng ibang tao. Mas madalas, tungkol ito sa pagkawala ng distraksyon na ibinibigay nila. Kapag inalis mo ang distraksyong yon, maiiwan ka sa sarili mo at para sa marami, yun ang pinakanakakatakot na engkwentro. Pero engkwentrong yun ang magbabago ng lahat. Dahil kapag kaya mo nang umupo sa sarili mong katahimikan nang hindi tumatakas, titigil ka nang umasa sa iba para buuin ka. Titigil ka nang ipagpalit ang pagkatao mo para lang may maramdaman kang belonging. Magsisimula kang magmahal dahil pinili mo, hindi dahil kailangan mo. At yun ang pag-ibig na hindi masisira ng kawalan o distansya dahil hindi ito itinayo sa takot. Itinayo ito sa kalayaan. Hindi madali ang piliing harapin ang katahimikan. Kailangan ng tapang para tumigil sa pag-abot sa ibang tao para lang takasan ang sarili. Pero ang tapang na yun ang pundasyon ng buhay kung saan ang pag-ibig ay regalo, hindi saklay. Kung saan ang pakikipagsama sa iba ay sadyang desisyon, hindi walang malay na pagtakas. Kung saan kaya mong lisanin ang hindi nakabubuti sa'yo, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil mahalaga sa'yong hindi talikuran ang sarili mo. Ang takot sa likod ng pag-ibig, paiikutin ka lang ng paiikutin. Ang pagharap dito, magpapalaya sa'yo. At ang kalayaan, gaya ng turo ng mga Stoic, ang tanging pag-aari na walang sino man ang makakakuha sa'yo. Mula pagkabata pa lang, nagsisimula na ang kwento. Nasa bedtime stories, sa pelikula, sa paraan ng pagsasalita ng matatanda tungkol sa buhay. Lalaki ka, may makikilala ka, mai-inlove ka, at magse-settle down ka. Pinipinta itong pinakadulo, ang huling kabanata kung saan natatali lahat, at nagro-roll ang credit sa masayang wakas. Bihira ang humihinto para magtanong kung ano ang nangyayari pagkatapos ng eksenang yun. At mas bihira pa ang nagtatanong kung para sa lahat ba talaga ang script na to o kung tahimik ba nitong ninanakaw ang pagkakataong makilala ang pinakamahalagang tao sa buhay mo, ang sarili mo. Hindi dumarating ang pagkondisyon na to na parang utos, mas malambot, mas tusong, nasa mga kaswal na tanong ng kamag-anak, kailan ka magkakajowa? Para bang waiting room ng pag-ibig ang buhay mo, nakatago sa mga papuri na isinusukat ang halaga mo sa status ng relasyon mo. Pagdating sa pagtanda, hindi na kinukwestiyon ang mensahe, sinisipsip na lang, parang grabidad, ang epekto ng tahimik na programming na to malalim. Hindi namamalayan, maraming tao ang lumalaking naniniwalang hindi kumpleto ang buhay kapag walang kapareha. Maaaring maglakbay, mag-aral, mag-build ng career, pero sa likod ng isip, may bulong na lahat ng yon filler lang hanggang makahanap ng tao. Kaya pumapasok sa relasyon hindi dahil handa o kilala ang sarili, kundi dahil pakiramdam nila yun ang dapat ayon sa kwentong ibinigay sa kanila. Sabi ni Carl Jung, ang pinaka nakakatakot ay tanggapin ng buo ang sarili. Para sa marami, ang relasyon ang nagiging paraan para iwasan ang nakakatakot na trabahong yun. Kung may ibang magva-validate sa atin, hindi na natin kailangang i-validate ng buo ang sarili. Kung may ibang magre-reflect ng halaga natin, hindi na natin haharapin ang katahimikang nagtatanong kung paano natin i-define yun para sa sarili. Hindi lang kung sino ang pipiliin ang hinuhubog ng invisible conditioning na to, kundi pati kung paano ka kikilos kapag nakapili ka na. Kung tinuruan kang nakatali ang halaga mo sa pagiging may karelasyon, madalas titiisin mo ang mga sitwasyong nakakasakit sa'yo para lang hindi bumalik sa kinatatakutang estado ng pagiging single. Hindi mo papansinin ang red flags, titiisin ang kawalang respeto, o babaluktutin ang sarili para maging ideal ng iba kaysa harapin ang kahihiyan ng hiwalayan. Sabi ni Marcus Aurelius, hindi ang mga bagay mismo ang gumugulo sa atin, kundi ang paghusga natin sa mga yon. At ang paghusga rito, banayad pero durog, mag-isa, siya niyan palpak. May kasama, siya nin tagumpay. Ang maling equation na to ang nagkukulong sa napakaraming tao sa buhay na hindi sumasalamin kung sino talaga sila. Kapansin-pansin na hindi isinasaalang-alang ng script na to ang pagiging individual. One size fits all siya pero ibinebenta bilang universal na katotohanan. Ang ilan, yumayabong sa malalim at committed na partnership. Ang iba,
kailangan ng mahabang katahimikan para tunay na lumago. Pero bihirang mag-iwan ng espasyo ang pagkondisyon para sa pangalawang opsyon. Ang pag-iisa, ginagawang kasing kahulugan ng kalungkutan, at ang kalungkutan, ipinapakita bilang problemang dapat solusyonan agad. Ang pressure na to hindi lang galing sa iba, nabubuhay na rin ito sa loob mo kahit walang nanonood. Maaari kang mainip sa sarili mong kumpanya, pakiramdam mo nagsasayang ka ng oras dahil hindi ka kumikilos papunta sa itinakdang wakas. Sa paglipas ng panahon, nagiging background music ng buhay mo ang pagkainip na yon. Sinusukat mo ang progreso mo hindi sa kung gaano mo nakakilala ang sarili mo, kundi sa kung gaano ka nakalapit sa cultural blueprint. Ang panganib ng pamumuhay sa blueprint na to, hindi ka nito hinihikayat sa malalim na pagtuklas sa sarili. Kung nakatakda na ang layunin, bakit palilihis sa landas? Bakit ko questionin kung akma ba ang destinasyon sa kung sino ka na ngayon? Sinasabi ng pagkondisyon na sekundarya lang ang pagtuklas sa sarili kumpara sa paghahanap ng iba. At sa ganitong paraan, banayad kang inaanyayahang talikuran ang mga bahagi mo na hindi kasya sa naratibo ng relasyon. Baka pigilin mo ang ambisyon, interes, o hindi konbensyonal na ideya dahil baka pahirapan ka nitong magkasya sa molde. Sa ganitong paraan, hindi lang relasyon ang hinuhubog ng kwento, pati pagkatao mo. Madalas banggitin ni Jung ang individuation, ang proseso ng pagiging tunay na sarili, bilang sentral na gawain ng buhay. Hinihingi ng paglalakbay na to ang oras, espasyo at kahandaang tumayong hiwalay sa karamihan. Pero ang sinasabi ng invisible conditioning, kabaligtaran. Dapat kang sumanib, magkapares, itali ang buhay mo sa iba sa lalong madaling panahon. At dito ang tensyon, hinihiling ng individuation na tumingin ka papasok habang hinihiling ng script na tumingin ka palabas. Hindi namamalayan, maaaring gumugol ka ng dekada sa tensyong ito, hinihila palayo sa sarili mong pagbubuo ng grabidad ng inaasahan. Hindi naman mali ang pag-ibig o pagsasama. Ang issue kapag nagiging sapilitan na ito, kapag hinahanap ng reflex ng hindi iniisip kung handa ka ba o kung akma ba ang taong nagiging ikaw sa papel na tinuruan kang gampanan. Ang mga relasyong pinasok sa bigat ng pagkondisyon, madalas nagiging salamin ng pagkondisyong yun, ligtas, pamilyar, pero hindi mapanghamon. Makakahanap ka ng ginhawa, pero hindi mo mahahanap ang buong katotohanan mo. At ang trahedya, pag napansin mo na, maaring taon na ang lumipas at ang taong pwede ka sanang maging malayo na, halos di na maabot. Ang unang hakbang para lumuwag ang hawak ng pagkondisyong ito ay kamalayan. Ang makita ang kwento bilang kwento lang, hindi absolutong batas, ay nagbabago ng lahat. Kapag napagtanto mong malaya kang sumulat ng sarili mong script, humuhupa ang pagmamadaling makahanap ng tao. Magsisimula mong makita ang espasyo ng pagiging single hindi bilang kawalan kundi bilang bihirang pagkakataon. Isang bukas na bukid kung saan pwede kang magtanim ng ideya, pangarap, at bahagi ng sarili mo na hindi kailanman mabubuhay sa masikip na lupa ng pamumuhay para lang sa apruba ng iba. Tatawagin ito ng mga stoic na pamumuhay ayon sa kalikasan. Iayon ang buhay mo sa sarili mong kalikasan, hindi sa artipisyal na salaysay na ipinasa sa'yo. Ang paglaya sa invisible conditioning ay hindi nangangahulugang itakwil ang pag-ibig magpakailanman. Ibig sabihin nito, tatanggihan mong hayaan ang takot na mapag-isa ang magdikta ng takbo ng buhay mo. Ibig sabihin, pipiliin mong kilalanin ng malalim ang sarili mo bago mo piliing ibahagi ang sarili mo. Dahil kapag nakatagpo ka ng tao mula sa lugar ng kabuuan, hindi mo na sila hahanapin para punan ang butas. Iimbitahan mo silang lumakad sa tabi mo sa landas na ikaw mismo ang gumawa. At yun ang koneksyong hindi kayang gawin ng anumang pagkondisyon. Dahil isinilang ito sa kalayaan, hindi sa takot. Hindi ito nangyayari sa isang sandaling matuturo mo. Hindi yung gigising ka isang araw at biglang iba na ang lahat. Hindi. Mas mabagal pa riyan. Napakabagal na makukumbinsi mo ang sarili mong wala namang nagbabago. Nagsisimula sa maliit na kompromiso. Nilalaktawan mo ang gusto mong gawin dahil hindi kasya sa plano. Pinapalambot mo ang opinyon mo sa usapan para iwasan ang konting alitan. Sinasabi mo sa sarili mo na hindi worth pag-awayan, na ganito ang pagiging mature, na ang pag-ibig ay pagtatagpo sa gitna. At sa simula, parang wala lang, parang marangal pa nga. Pero sa paglipas ng panahon, naiipon ang maliliit na pagsuko at ang taong dating ikaw, unti-unting kumukupas. Hindi dahil may hayagang humingi, kundi dahil ikaw mismo ang nag-alok pira-piraso nang hindi napapansin ang kapalit.
Napakabanayad ng pagbabago kaya halos di mo maramdaman. Nag-a-adjust ka para maging maayos, para mapanatili ang kapayapaan, para protektahan ang ugnayang akala mo hindi mo kayang mawala. At habang bahagi ng kahit anong koneksyon ang kompromiso, may pagkakaiba ang pag-a-adjust at ang pagbubura. Kapag nagsimula ka ng salain ang iniisip mo bago pa man sabihin, kapag nilulunok mo ang mga kagustuhan dahil baka makasakit, nagsisimula ka ng ipagpalit ang pagiging totoo sa seguridad. Binalaan tayo ng mga Stoic sa ganitong palitan. Sabi ni Seneca, siya na matapang ay malaya. Ang tunay na kalayaan sa ganitong diwa ay ang kakayahang umiral ng buo ng hindi palaging nagse-self-edit. Pero kapag ang pag-ibig ay naging entablado kung saan palagi kang nagre-rehearse ng tamang linya, tahimik na lumalabas ng pintuan ang kalayaan. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap mapansin ang pagkawalang to ay dahil madalas itong i-frame bilang paglago. Sinasabi mo sa sarili mong nagiging less selfish ka, mas maunawain, mas flexible, at minsan totoo yun. Pero may linya sa pagitan ng paglago at pagliit. At kapag lumabo ang linya, baka hindi mo mapansin kung saang panig ka na hanggang malayo ka na. Mapapansin mo ang maliliit na bagay. Mas bihira ka ng tumawa gaya ng dati. Mas kaunti na ang interes na hinahabol mo na dati bumubuhay sa'yo. Nagdadalawang isip ka bago sabihin ang tunay mong nasa isip. Kung iisa-isahin, walang nakakaalarma. Pero pagsama-samahin, lumilikha ito ng tahimik na pagguho ng sarili. Bersyon mo na maingat na nililala para magkasya sa ginhawa ng iba. Ang delikado sa ganitong pagguho, ikaw mismo ang gumagawa. Bihirang may hayagang humiling na maglaho ka. Sa halip, ikaw ang gumagawa noon sa pag-asang mapanatili ang koneksyon. Yung hindi binibigkas na paniniwala na ang pag-ibig ay napapanatili sa pag-aalis ng mga matutulis mong gilid, sa pagiging mas madaling pakisamahan, sa pagiging sang-ayon kahit kapalit ay isang bagay na mahalaga sa'yo. Paglipas ng buwan o taon, ang taong nakatitig sa'yo sa salamin, pamilyar pero kakaibang malayo. Kilala mo ang tabas, pero yung apoy sa loob, yung natatanging kombinasyon ng isip, nais, at pagpapahayag na bumubuo sa'yo, kumupas na. Hindi lang sa romantikong relasyon nangyayari ang mabagal na paglahong to. Pwedeng mangyari sa pagkakaibigan, pamilya, maging sa trabaho. Saan man may banayad na pressure na makibelong na mas matimbang kaysa tapang na tumayo bilang sarili mo, nagsisimula ang pagguho. At dahil unti-unti ang pagbabago, madalas pakiramdam, natural lang dapat ganito. Sinasabi mo sa sarili mong lahat naman nagko-kompromiso na baka ito lang talaga ang kapalit ng koneksyon. Pero sa kaibuturan, may tahimik na pagkabalisa. Bahagi mo yun na naaalala pa ang panahong buong-buo kang buhay sa sarili mong balat. Hindi inedit, hindi humihingi ng tawad. Ang masakit na katotohanan, ang ganitong paglaho ay hindi nagpapalakas ng ugnayan, pinahihina ito. Ang mga relasyong itinayo sa kalahating katotohanan at sinalang sarili, marupok ang pundasyon. Maaring mapanatili mo ang kapayapaan sa ibabaw, pero sa ilalim, tumutubo ang hinanakit at ang koneksyon, nagiging tungkol na lang sa pagpapanatili ng imahe kaysa sa tunay na pagiging malapit. Paalala ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagkukulay ayon sa kulay ng kanyang iniisip. Kung ang iniisip mo ay laging nakaayon para iwasan ng sigalot, ang kaluluwa mo unti-unting nagiging kupas na kulay ng pag-iwas, nawawala ang matingkad na kulay na nagpapatingkad sa iyo. Ang pagbawi sa sarili mula sa paglahong to ay hindi tungkol sa pagtalon sa kabilang sukdulan at pagtanggi sa kompromiso. Tungkol ito sa pag-alala na ang pinakatotoong anyo ng pag-ibig, romantiko man, platonic o pag-ibig sa sarili, umuunlad kapag buo ang dalawang tao. Tungkol ito sa pagkilala na pwede kang maging mabait nang hindi binubura ang hangganan mo, na pwede kang magmahal nang hindi tinatahimik ang katotohanan mo. Ang tapang na maging buo ka, minsan magdudulot ng tensyon, pero hindi kalaban ng tensyon. Tulad ng naunawaan ng mga Stoic, ang mga pagsubok na hinaharap natin ang ensayo para sa lakas. Ang relasyong hindi kayang panindigan ang pagiging totoo mo, hindi relasyong kayang kumupkup sa'yo. Nakakaakit ang mabagal na paglaho dahil pakiramdam, ligtas. Pero ilusyon ang kaligtasang yun kung kapalit ay mismong puwersa ng buhay mo. Hindi ka nilikha para maging pinalambot, palatable na bersyon ng sarili mo para lang mapanatili ang ideya ng pag-ibig. Ang pag-ibig na humihingi ng pagkawala mo, hindi pag-ibig. Kontrata yun para sa mabagal na pagtalikod sa sarili. At kapag nakita mo na to, magsisimula mong maunawaan na ang pinakadakilang regalo na maibibigay mo sa anumang relasyon ay ang kabuuan mo. Hindi hinubog ng takot at hindi tinapyas ng kompromiso. Dahil sa sandaling huminto ka sa paglaho, huminto ka na ring ipagpalit ang buhay mo sa ginhawa ng iba at magsisimula ka ng mabuhay gaya ng dapat, buo, naroroon at hindi maipagkakailang ikaw.
Ang pagiging kabilang ay isa sa pinakamalalim na pagnanasa ng tao. Naka-wiring tayo para hanapin ito, para maramdamang nakaangkla sa isang lugar, grupo o tao. May ginhawa sa pag-alam na may babalikan ka, may